Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang Europe guys ay hindi lahat ng bansa ay nag-o-offer ng permanent residency sa mga ibang lahi or sa mga immigrant worker na katulad natin. So, ang Hungary po ay isa sa mga bansang yon. So, hindi po nag-o-offer ng permanent residency si Hungary. Kahit gaano po kayo katagal tumira sa Hungary, hindi po kayo mapapermanent. Ang tanging magagawa lang po sa inyo ng employer is bigyan kayo ng kontrata and magre-renew lang kayo ng kontrata every year. So, magre-renew din kayo ng TRC or residence card within 3 years. So, sa loob po ng 3 taon na yun, 3 taon to 4 years lang kayo pwedeng mag-stay sa bansang Hungary. Hindi po kayo pwedeng mag-extend doon. So, 3+1 or 2+1 lang po ang kanilang kontrata sa bawat worker. And after nun, ay uwi na po kayo ng Pilipinas. So, yun po yung law ni Hungary, guys. Hindi po kayo pwedeng mag-exceed ng 3 to 4 years sa loob ng bansa ng Hungary. And, well, kung tatanungin nyo naman ako, pwede naman, guys, after nung contract nyo or after nung ilang taon na pag-stay nyo sa Hungary, i-finish contract kayo or gusto nyo mag-resign, pwede naman kayo mag-resign, tsaka kayo pumunta ng ibang part ng bansa dito sa Europe. So, yun yung mostly ginagawa ng mga kababayan natin after ng kontrata nila. Tsaka sila lumilipat ng ibang bansa dito sa Europe na merong permanent residency or nagsisitizenship. So, yun lang guys, yung aking i-share sa inyo. And kung kayo papunta ng Hungary, dapat, basahin nyo maigi yung kontrata nyo kung magkano yung sahod kasi hindi po lahat ng company dun sa Hungary ay nag-o-offer ng malaking sahod. Minsan guys, parang yung ibang company, tulad na lang ng isang company na alam ko, which is yung pangalan is Flex. Ang company na po yun guys, sapat lang yung sinasahod. So, hindi lahat ng company sa Hungary ay nagpapasahod ng malaki. So, ilang bansa lang yung alam ko din na nagpa-permanent residency na pwede nyong lipatan from Hungary. Like for example, Italy, France, and Spain. Pero guys, sa Italy, hindi na ganun kadali. So, medyo naghigpit na sila. Kaya kung nagpaplano kayo from Hungary, lumipat sa bansang Italy guys, medyo mahigpit na po sila sa mga immigrant worker kasi hindi ko lang alam yung bagong layout ng kanilang law, pero naghigpit na po si Italy. So, maraming gustong pumunta ng Italy na hindi rin makapunta. So, yun na nga. And, tawag dito mga kapatid. So, yun lang naman guys. Kung pupunta kayo ng Hungary, so, hindi po talaga nagpa-permanent ang Hungary. Ang Poland pa guys, nagpa-permanent after 5 years. So, hindi ko lang po alam kasi wala pong plano talaga ang Hungary na mag-permanent sila ng mga immigrant worker, lalo ng mga Pilipino. Pero siguro by ilang taon, in the next few years, maisip nila na magpa-permanent sa mga immigrant worker, lalo na sa mga Pilipino po dun sa Hungary. So, mga kapatid, for today's video guys, kung kagaya ko kayo na nagbabalak lumipat ng bansa, kung nandito na kayo sa Europe at nagbabalak kayong lumipat ng ibang bansa, somewhere here in Europe or dito sa Spain or sa France or sa Italy, guys, bibigyan ko kayo ng tips. Importante itong mga tips na to para sa ganun guys ay hindi kayo mag-end up na homeless. Kasi kailangan pagdating sa lipat ng bansa, planado ang bawat desisyon natin kasi pwedeng mag-end up kayo or magsisi kayo sa bandang huli. So, unang tip guys na masasuggest ko sa inyo or maibibigay ko sa inyo, kapag lilipat kayo ng bansa, be financially, number one is be financially. So, be financially ready. Kailangan ready kayo. At least meron kayong ipon na 3 to 6 months. Alam nyo, yung ipon nyo na yon, kaya nyo mabuhay kahit wala kayong trabaho pag lumipat kayo sa bansa na gusto nyong puntahan. So, importante na kailangan financially ready kayo. Meron kayong ipon, meron kayong pambayad ng bills, meron kayong pangkain, may pambayad kayo ng accommodation. In case lang na hindi pa kayo magkaroon ng work sa bansang pupuntahan nyo.
Napaka-importante nun, guys. So, pangalawa naman, kailangan ay may sapat kayong information about sa bansa na lilipatan nyo. So, dapat guys, alamin nyo kung magkano yung mga accommodation, kung ano yung mga in-demand na trabaho doon. Mas maganda siguro guys, kung sakaling lilipat kayo ng bansa, ay meron na kayong work na nakaabang para talagang, alam niyo yung tuloy-tuloy yung pagtatrabaho at hindi kayo matitenga. Napaka-importante ng mga information like, for example, paano ba pag kung may ma-PPR ba kayo sa bansang yun, kung may permanent residency ba, paano yung healthcare, paano yung lahat-lahat. So, dapat alamin nyo magkano yung minimum wage, ganun. Sobrang importante ng informasyon ng bansang pupuntahan nyo. Kasi para alam nyo yung pagdating nyo sa bansang yun, hindi kayo nga, as in, hindi kayo tangi. As in, hindi kayo, alam nyo yung tatanga-tanga. Kasi wala kayong alam. So, mas maganda na alamin nyo kung magkano yung cost of living, masyado bang mataas or mababa. Pangatlong tips naman guys, kailangan be specific. Okay? Be specific sa pupuntahan yung lugar, sa pupuntahan yung bansa. Importante to kasi kung pabago-bago yung utak nyo, kung pabago-bago yung mga desisyon nyo, kung halimbawa, ay ayoko na sa lugar na to, lilipat kayo. Guys, walang mangyayari. Mauubos at maubos yung ipon nyo, hindi pa kayo nagkakatrabaho. So, kailangan be specific sa gusto nyong puntahan. So, pang-apat guys na tip na ma-share ko sa inyo, kung sakaling gusto nyong lumipat ng ibang bansa, dito sa Europe, kailangan much better, bukod sa kailangan meron kayo eksaktong pupuntahan, much better kung meron na kayong accommodation na titirahan. Para sa ganun guys, ay talagang klaro, maging maayos yung sitwasyon nyo. Kasi kung halimbawa, lumipad kayo sa bansang yun, wala pa kayong titirahan. Doon pa lang kayo maghahanap ng titirahan. Sobrang hirap. Kasi yung iba dito guys, tumitira sa simbahan habang hindi pa mga church. Minsan kasi tumitira sa simbahan. Minsan kasi may mga church na kumukup-kup na sa mga wala pang matirahan. So, sobrang hirap. Much better kung may kakilala kayo sa lugar na yun. May pag-communicate kayo, natulungan kayo maghanap ng bahay or matitirhan kasi mahirap na wala kang tutuluyan. So, kailangan may accommodation kayo na pupuntahan or titirhan sa bansang yon. Panglimang tips, guys. Ito, panglimang tips ay be prepared. So, kailangan emotionally and mentally prepared pag lumipat kayo ng bansa kasi iba't ibang bansa, iba't ibang culture, iba't ibang magiging trabaho nyo. So, hindi laging kung factory ka sa Hungary, tulad ko, pwede maging bahay ka dito sa Spain. So, hindi lahat ay, so, kailangan maging mentally and emotionally prepared ka. Kasi yung iba guys, kapag halimbawa, lumipat sila ng ibang bansa, tapos, hindi, kumbaga, mataas yung expectation nila sa bansang yun. Kaya nga importante na mangalap kayo ng information kasi totoong dapat doon pa lang guys, magiging magiging mentally prepared. Kasi kung hindi prepared ka sa sarili mo, baka ma-culture shock ka guys. So, lagi yung tatandaan, iba't ibang bansa, iba't ibang culture, iba't ibang paniniwala, iba't ibang tao na makakasalumuha nyo. So, minsan yung iba dito guys, nag-e-end up sa bisyo. Kasi lalo na dito sa Europe, sa ibang part ng Europe, maluwag ang bentahan ng drugs dito guys. Yung ibang mga Pilipino na kababayan natin, nag-e-end up sila na nagbibisyo na sila, nagde-drugs. Kasi paglipat nila ng bansa na yun, na-culture shock sila, ganito pala dito, ganyan dito, tapos hanggang sa nalulun na sa bisyo, ganyan. Dahil parang inaano nila yung problema nila sa bisyo. So, kailangan guys, maging kayo, mentally healthy, emotionally healthy, lalo na paglilipat kayo ng bansang yun. Kaya dun sa number 2 tips, mangalap kayo ng information about sa bansang yun. Huwag kayong basta-basta lilipat nang wala kayong kaalam-alam. So, mas maganda na well-known kayo sa bansang yun para sa ganun, doon pa lang maging mentally prepared kayo and emotionally prepared. And pang-anim guys,
kailangan, ito importante ito guys, kung lilipat kayo ng bansa, bukod sa mga tips na sinabi ko sa inyo, alamin nyo kung ano ba talaga yung gusto nyo. Kasi ako talaga, alam ko ever since gusto kong ma-permanent dito sa Europe. Kaya naghanap ako ng bansa na nagpa-permanent residency or nagsi-citizenship which nga dito sa Spain. So yun lang guys, yung for today's video ko. Inantok na ako. So sana nakatulong ako sa inyo and ayun, tulog na yung makasama ko dito sa bahay. So again, see you again in my next vlog. Bye!